Ano yung pinagkaiba ng grace sa wage o salary? Kapag kasi grace, kapatid, ito yung pinagpapala ka ng Diyos kahit hindi mo karapat-dapat na makuha. No? Pero yung wage o yung salary ay nagtrabaho ka. At kapag nagtrabaho ka, nagpagod ka, meron kang karapatang kapalit sa ginagawa mo. Ang tawag dyan ay salary or wage. No? Pero sa Biblia, wala kang makikita ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao ay nakabase sa wage o salary. Kundi makikita mo sa Biblia all throughout, ang sabi, ang kaligtasan ay nakabase sa biyaya ng Diyos. No? Ito'y ibinigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. At isa sa biyaya na iyon na pinakamahalaga sa lahat ay yung tinatawag nating faith o pananampalataya. Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aralan natin ano ba yung faith na ito, ano yung pananampalataya na ito. Galing ba ito sa tao o ito yung kaloob ng Diyos? At kung ito yung kaloob ng Diyos, ito ba yung basihan kung bakit tayo inililigtas? O kailangan meron pang ibang bagay na idadagdag pa natin sa pananampalataya para iligtas tayo, no? At ito yung pag-aaralan natin kasi napakamahalaga ng bagay na ito. Bakit? Ang sabi nung isa sa mga proponent niyan, kapatid, which is, ang pangalan niya ay Martin Luther, no? Sa kanyang thesis noong 1960s, ay noong 1600, sorry. Ang sabi niya, kapatid, na faith alone o sola fide o sa pananampalataya lamang ang basehan na kung saan ang Iglesia ni Kristo ay tatayong matatag o ito ay mabubuwal. No? It means it is the article to which the church will stand or the church will fall. Ibig sabihin, kung mali ang paniniwala mo rito, maaaring ang Iglesia na iyong pinangungunahan ay mabubuwal. Kaya nga napakamahalaga na kailangan malaman natin ito sa ating buhay. Bakit sinabi na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? At kanino tayo sumasampalataya? Sumasampalataya pa tayo sa ating sarili? Kasi may ganun eh. Yung tinatawag na leap of faith. No? Yung sumasampalataya ka sa iyong sarili na kaya mong gawin yung mga bagay na yan. Is that the biblical view of faith? No. No? Ano ba ang sinasabi dito? Basahin natin, kapatid, sa Romans chapter 4 verse 20. Bibigyan ko yung konting overview. Pag sinabing Romans, ito ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Yung mga Romano, sino yung mga yan? Sino yung mga nagpako kay Kristo sa krus. No? Sila yung mga yan. Yung mga under sa empire ni Caesar. Actually, lahat naman under ng empire ni kay Caesar. Pero yan, mga Romano na yan, sila, kapatid, yung citizenry ng Rome. No? At sinulatan sila ni Pablo sapagkat nalalaman ni Pablo na ang mga taga-Roma ay mayroong, innocence sa gospel, sa ebanghelyo ni Kristo. Sa Romans chapter 1, lagi yung sinasabi ito, ano sinabi? Na ang tao ay makasalanan. At ang tao makasalanan, kapag pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, yung mangyayari sa kanila, sila ay mapapahamak, sila ay mamamatay. Ngunit, ang mga taong hindi pinabayaan ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, sila ay niligtas, sila ay mabubuhay. Sa Romans chapter 2, sasabihin mo na, pwede naman i-excuse ako kasi hindi ko naman kilala yung Diyos eh. Hindi ko man narinig yung ebanghelyo, wala man akong alam tungkol sa Diyos, na mayroon palang Diyos or what. Excuse ako. No? Pwede akong masalba kasi hindi ko naman alam na may Diyos eh. Inosente ako. Pero sabi ni Pablo sa Romans chapter 2, walang taong inosente. Bakit? Makita mo lamang ang buwan, hindi ka ba magtataka bakit may buwan? Makikita mo lamang na may araw, hindi ka ba magtataka kung may araw? Yung mga palayan na nakikita mo, yung hangin na nilalangap mo. Hindi ka ba nagtataka bakit may ganyan? Ibig sabihin, kung may ganyan mga bagay, mayroong isang Diyos na naglikha ng mga bagay na iyan. Kung dinideny mo na mayroong Diyos, ibig sabihin ikaw ay nagkasala na. Sabi sa Romans chapter 2, mapahudyo,
na ibinigay sa kanila ang batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na alam nilang may Diyos. Mapahintil na hindi nila alam na may Diyos at meron silang mga sinasambang Diyos-Diyos ay wala ni isa ang excuse. Lahat ay covered ng batas na ito. At ang pangatlo, sabi ni Pablo, walang matuwid. Kaya walang matuwid, wala ni isa. Mapahudyo, mapahintil, ay hindi sila matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi alam na nilang na may Diyos, pero hindi nila siya niluluwalhati. So ano yung definition of sin? Falling short. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 3, they fall short of the glory of God. Alam nilang may Diyos, pero hindi na niluluwalhati ang Diyos. Ibig sabihin sila ay nagkasala at sila ay makasalanan. Pero paano tayo maliligtas kung lahat ng tao ay makasalanan? Kaya ba nilang iligtas yung kanilang sarili? Kasi sabi sa Biblia, ang kailangan ng langit ay isang katwiran na mas higit pa kaysa sa katwiran ng isang Pariseo at Sadduceo. Meaning, kailangan ng langit ng isang perpektong katwiran. Pag sinabi katwiran, kapatid, ito yung perpektong pagtupad ng mga kautusan ng Diyos. Na dapat ni minsan hindi ka magkakasala. Paano tayo kung tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos? Hindi natin natupad ng perpekto ang kanyang mga kautusan, di wala ni isa sa atin ang maliligtas sa kanilang mga kaluluwa, di lahat tayo papunta sa impyerno. Ito yung tanong. Ano yung sagot ni Pablo? Ang sagot ni Pablo, mayroong isa. Mayroong isang tao na dati siya ay Diyos at nagkatawang tao na ipinakita niya, ipinahayag niya ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. At ginawa niya yung bagay na hindi natin kayang gawin. Ano yun? Tuparin ng perpekto ang batas ng Diyos. Sino kaya ito? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Bagamat Philippians chapter 2, bagamat siya ay Diyos, hindi niya ito tinuring na isang bagay na kanyang panghawakan ang maging kapantay niya ang Diyos. Bagkus nagkatawang tao siya sapagkat kailangan tao ang tumupad ng batas. Ang batas ay ibinigay para tuparin ng tao. Kaya siya nagkatawang tao para tuparin ang batas para sa atin. Ngayon, mayroong isang perfecto, the holy and the one perfect, the righteous one, na siya lamang ang kinalulugdan ng Ama sa langit. Sino kasi yan? Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kung siya lang ang kinalugdan, ibig sabihin, makakatanggap siya ng pagpapala mula sa Ama. At ano yung katibayan na yun? Nung siya ay namatay, siya ay binuhay muli. Yun ang pag-asa natin. Yun yung doon natin nalalaman na totoo, na tinupad ng ating Panginoon ang kautusan para sa atin. Na totoong siya ang hinihintay natin, na siya ang Mesaya. Siya ang tagapagligtas. Ang kanyang pagkabuhay muli sa araw ng linggo, kapatid. Kaya nga ang Lord's Day ay napalitan, ang Sabbath ay napalitan. From Saturday, pinalitan siya ng Sunday. At tinawag siyang Lord's Day. Bakit? Kasi it was on a Sunday na ating mahal na Panginoon Jesucristo ay nabuhay muli. At dahil dito sa gawa ng mahal na Panginoon Jesucristo na ito, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Paano natin makukuha yung katwiran na iyon na hinihingi ng langit? Paano papasa atin yung katwiran na hinihingi ng langit? Sinagot ito ni Pablo sa Romans chapter 4. At nag-umpisa ito, kapatid, sa kanyang pagkwento ng patriarchy ng mga Hudyo, which is si Abraham. Basahin natin, kapatid, sa Romans chapter 4, verse 20. Ang tinutukoy dito ni Pablo ay si Abraham. Kilala niyo ba si Abraham? Okay. Si Abraham, kapatid, ang unang patriarch ng Israel. Sa kanya nang galing ito. Kaya, ang pangako ng Diyos kay Abraham ang siyang pinangahawakan ng lahat ng mga taga-Israel. At ito ay pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Sabi dito sa Romans chapter 4 verse 20, gayon man hindi siya, si Abraham,
nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. As kung matatandaan mo, ang Diyos ay nangako kay Abraham na ang lahi ni Abraham ay kanyang pagpapalain. Ano itong pagpapala na ito, kapatid, akala nila pasasaganahin lang ang buhay nila. Bakit? Kasi noong panahon ni Isaac, naghirap ang Israel. Noong panahon ni Jacob, naghirap ang Israel. Hanggang sa panahon ni Moises, naghihirap ang Israel. Ibig sabihin, hindi natutupad ang mga pangako ng Diyos. Hindi nila alam na ang pagpapalang hinihintay nila ay isang pagpapalang espiritual na ililigtas ang ating mga kaluluwa. No? Sabi dito, gayunman hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Ito si Abraham. Sa pamamagitan ng di paniniwala. May kita mo dyan, no? Yung contrast. Kapag ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay naniniwala. Kapag hindi ka sumasampalataya, hindi ka naniniwala. Kaya nga sa John, ano sabi? For those who will believe in Him, kay Kristo, believe in a sense na maniniwala sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi, sa Kanyang mga ginawa. No? At ito, kapatid, naniwala si Moises sa pangako ng Diyos. Kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. May kita mo dyan, kapatid, na hindi nagduda si Abraham sa mga pangako ng Diyos, bagkus mas pinalakas pa siya dahil naniwala siya at meron another term, nagtiwala din siya sa mga pangako ng Diyos. No? Hindi lamang siya paniniwala lamang. Hindi lamang naniniwala ka lamang na si Kristo ay totoo, na si Kristo ay Diyos. Kundi nagtitiwala ka rin sa mga nagawa ni Kristo at gagawin pa niya para sa iyo. Ito rin, kapatid, ang nagpalakas kay Abraham. Kaya siya nanampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. Makikita mo dyan, faith can glorify God. Ang pananampalataya ay nakakaluwalhati sa Diyos. At itong pananampalataya na ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng biyaya. So, pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid, sa overview na binigay ko sa inyo, ito yung tinatawag natin soteriology, which is the study of salvation, o yung pagliligtas ng Diyos ng mga kaluluwa ng mga tao. This is systematic theology. Ibig sabihin, mayroong sistema na tinutupad, may sinusundan ng Diyos kung bakit nito ginagawa sa atin. At tayo ay mag-uumpisa sa Romans chapter 4, which is by faith o sola fide. Basahin natin, kapatid, sa Romans chapter 4, verse 16 to 18. Sabi ni Pablo, dahil dito, kay Abraham pa rin, yung topic, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Hindi lamang na nasa kautusan, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay at mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Busisin natin mabuti itong sinasabi ng ating kapatid na si Pablo. Sabi nito ni Pablo, dahil daw sa pananampalataya ni Abraham, siya ay umasa at nagpakatatag sa mga pangako ng Diyos. Ito ay base sa kanyang pananampalataya. Wala kang makikitang gawa dyan, kapatid. Sa pagtatrabaho ni Abraham, sa paggawa ng mabuti ni Abraham, kundi ibinase ang kaligtasan ni Abraham sa kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay ibinigay, pinagkaloob lamang ng Diyos, hindi ba? Kung ibinase sa pananampalataya ang pagliligtas sa atin, ito ay magiging ayon sa biyaya.
ng Diyos. Kasi kung ibabase sa mga gawa natin, hindi siya magiging biyaya, ito ay magiging sweldo. Kasi gumagawa tayo ng mabuti at mayroong kapalit yung paggawa natin ng mabuti, which is kaligtasan. Kung doon babasayan ng Panginoon ang kaligtasan natin sa paggawa natin ng mabuti, walang maliligtas sa atin, walang kahit isa. Sapagkat tayo ay mga likas na mga makasalanan. Kaya nga yung ginawa ng Diyos, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig, hindi niya ibinase sa ating mga ginagawa ang ating kaligtasan, bagkus ibinase niya sa pananampalataya upang malaman natin ang kadakilaan at ang kayamanan ng kanyang biyaya. Ephesians chapter 2. Diba? By grace alone, by grace, through faith, you have been saved, not by works, so no one can boast. Para malaman natin ang kayamanan ng kanyang biyaya. At dahil dito, kapatid, sa pananampalataya ito, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi, hindi ibinase ng Diyos sa ating mga gawa. Kasi kapag ibinase ng Diyos sa ating mga gawa, hindi ito magiging tiyak. Walang katiyakan ang ating kaligtasan. Walang katiyakan ang mga pangako ng Diyos kung ibabase niya sa ating mga gawa. Bakit? Kasi tayo ay magkakasala at magkakasala. Mapapagod ang laman at gagawa ng masama. Pero dahil ang Diyos ay dakila, mabiyaya, at ang Diyos ay mahabagin, hindi niya ibinase ang ating mga kaluluwa sa gawa. Bagkus ibinase niya sa pananampalataya upang ang kanyang mga pangako ay maging tiyak sa atin. It will be 100% sure na mangyayari sa atin. Bakit? Kasi wala na sa ating kamay ang kaligtasan. Bagkus na kanino ang ating kaligtasan? Nasa kung sino man ang ating sinasalamatayanan. Kung kanino man tayo nananampalataya. Ang tanong ngayon, kapatid, kanino ka ba sumasampalataya? Kanino ba tayo sumasampalataya? Of course, kanino pa ba? Kundi sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yan, well, kayang gawin ng ating Panginoon yung mga bagay na yan. Bakit? Because He is the perfect one. He is the perfect sacrifice. He is the perfect and beloved one na siya tanging makakagawa ng mga bagay na ito. Kaya nga kailangan iasa natin lahat sa Kanya. Maniwala at magtiwala tayo sa Kanya, at ang tawag doon sa paniniwala at pagtitiwala na iyon kay Kristo ay pananampalataya. Naintindihan na po ba? Kung hindi natin kayang gawin, pero nagawa ng ating Panginoon, at mayroong katiyakan ng kaligtasan sa ating mahal na Panginoon, sa Kanya lamang tayo maniwala at magtiwala. Kaya nga ibinase sa pananampalataya. Ano yung kasunod? Hindi lamang sa mga nasa kautusan, ibig sabihin hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya. Makikita mo dito, kautusan, which is yung works, at pananampalataya, which is faith. At ang ginawa ng Panginoon, kapatid, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para na rin sa mga Hentil na sumasampalataya, kamukha ni Abraham. Si Abraham, kapatid, ay isang makasalanang tao. Galing siya sa isang makasalanang bansa. Ngunit inilabas siya ng Diyos doon at nangako ang Diyos sa kanya. At siya ay naging Abraham, hindi dahil magaling siya, kundi dahil pinili siya ng Diyos mula sa bansang masama at inilabas siya doon. Na ganun din ang ginawa niya sa bawat isa sa atin. At nangako ang Diyos kay Abraham, tulad ng pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At si Abraham ay naniwala sa mga pangako ng Diyos, na tayo din naman ay naniwala sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At dahil doon tayo susukatin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Kaya makikita mo si Pablo, sabi niya, ito ay base sa panukat ng mga gawa ba natin? No. May kita mo dito na kailangan tignan natin ang bawat isa ayon sa panukat ng ating pananampalataya kay Kristo.
Kaya ito ay napakahalaga. 17. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ito yung sinabi ni Pablo, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay at mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. May kita mo dyan, nagbubuhay sa mga patay. Sino yung mga yan? Yung mga patay sa Espiritu. Pinag-usapan na natin ito sa Ezekiel, sa Jeremiah, sinabi nito ni Isaiah na ang tao sa kanyang natural na estado, ang kanyang puso ay bato, siya ay patay. Sabi nga ni Ezekiel, para siyang sa disyerto, para siyang buto, kapatid, sa disyerto. Ganun na ang estado ng ating espiritual na buhay. Para tayo nabubulok na mga buto sa disyerto, tuyong-tuyo na tayo. Adyang siguro, hindi na pa yung ang magaling na magpakapiyatawan, niya pakapiyata. Butol na eh. Malalaso na yung disyerto. Pero ang sabi ng Biblia, mayroong isa na kaya niyong buhayin kahit ganun ang estado ng ating mga espiritual na buhay. Sino yan? Ang naglikha sa atin. Ang Diyos. Kung ganung estado na tayo tuyong-tuyong mga buto, kaya niya pa rin tayong buhayin muli. Kaya sabi dito ni Pablo, inulit niya na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ang nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Tulad natin, kapatid. Tayo ay produkto ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya ang tawag natin kay Abraham, ano yung kata? Yes, he is the what? The father of faith. Ibig sabihin nun, siya yung father? No. Ibig sabihin, sa kanya nang galing, siya ang example ng faith. No? Pag sinabi si father, parang father of Balacan City, parang gano'n. No? Which is father of faith. No? Ibig sabihin, nag-umpisa sa kanya ang pananampalataya. At ang pananampalataya na iyon, kapatid, ay nag-ugat, nagkaroon ng lahi hanggang sa panahon na ito, na ang pananampalataya na iyon na nagsimula kay Abraham, ang siyang nagliligtas ng kaluluwa ng tao. At hindi sa kanyang mga gawa. 18. Ano yung kalidad ng isang totoong pananampalataya? Makikita mo dito. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Ang totoong pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo ay yung kaya mo pa rin umasa sa Kanya kahit alam mong wala ng pag-asa. May karamdaman ka at wala ng kalunasan, may pag-asa ka pa rin sa Diyos. May cancer ka at wala ng kalunasan, umaasa ka pa rin sa Diyos. Mayroong pagsubok na napaka-imposibleng harapin, may pag-asa pa rin at umaasa ka pa rin sa Diyos. At gayon din sa ating kaligtasan, kung tayo hindi natin kayang iligtas sa ating mga sarili, edi wala na tayong pag-asa. Pero, mayroong isa na pwede tayong umasa sa Kanya at sa Kanyang mga nagawa. Pwede tayong manampalataya sa Kanya. Sino kasi yan? Sino kasi yan, kapatid? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni Pablo ito, si Abraham ay umaasa kahit wala ng pag-asa. At ito ay isang kalidad ng totoong pananampalataya, kapatid. Na alam mong wala ng pag-asa. Pero dahil naniniwala ka at nagtitiwala ka sa kakayahan ng Diyos na magligtas ng tao, kaya ka sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito, umasa kahit wala ng pag-asa. Siya ay sumampalataya na siya ay magiging ama ng maraming bansa, si Abraham ito. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Ibig sabihin, kapatid, si Abraham ay nagpatuloy sa Diyos. Sumunod sa mga alituntunin ng Diyos. Siya ay gumawa ng mabuti sa ngalan ng Diyos. Hindi dahil siya ay magaling. Hindi dahil mabait pa siya kaysa sa ibang tao, mas mabuti siya sa ibang tao, kundi dahil totoo ang kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang pananampalataya na iyon ni Abraham ang siyang dahilan kung bakit siya ay naglakad ng mayroong katatagan at pagsunod sa mga alituntunin at batas ng Diyos. Dahil sa pananampalataya na iyon, siya ay itinuring na
matuwid sa harapan ng Diyos. Ano yung kalidad ng isang totoong pananampalataya? Yung umaasa pa rin tayo kahit wala ng pag-asa. Naniniwala ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Kahit wala ng pag-asa, ikaw ay luluhod at mananalangin sa Diyos. Ito ang totoong kalidad ng pananampalataya. Bibigyan ko kayo ng 3 puntos ngayong gabi na ito, kapatid. Ang unang puntos, inaring ganap tayo or we were justified. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi sa paggawa ng mabuti. Pangalawa, sino ba talaga ang totoong pinagpalang tao? Ayon sa Biblia. Sino ba talaga ang pinagpala sa lahat? At ang pangatlo, pinangakong pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong klaseng pagpapala ba ito na ipinangako sa bawat isa sa atin? Busisiin muna natin ito na mabuti. Ang unang puntos, kapatid, we were justified by faith. Kita natin kanina. Therefore, being justified by faith. Ano yung nangyari dahil tayo ay naging matuwid at inaganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya? Ano yung effect nun? We have peace with God. Ano ibig sabihin nun? Hindi na natin kaaway ang Panginoon. Peace na tayo with our God. Ibig sabihin, hindi na tayo rebelde sa Kanya. Tayo na ngayon ay mga kasanggalan ng Diyos. Let alone tayo na ay mga anak ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, mayroon na tayong kakayahan, mayroon na tayong kapasidad, mayroon na tayong karapatan na tawagin natin ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na Aba or Father. No? Therefore, being justified by faith, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos na isang banal na Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Bakit ito nasabi? Basahin natin, kapatid. So Romans chapter 4, verse 22. Ilang babasahin ng Romans chapter 4? It's all about the faith that saves, or sola fide. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ito si Abraham. Again, ang faith ay yung hindi pag-aalinlangan. Walang pagdududa o pag-aalinlangan sa mga na kay Kristo. No? Yung pagdududa na, ligtas ba ako? Bibitawin ba ako ng Panginoon? Mawawalan ba ako ng kaligtasan? Ang aking kaluluwa ba, ngayon na kay Kristo na ako, ang aking kaluluwa ba ay bibitawan pa ng Panginoon? Sinulat na ako sa aklat ng buhay, buburahin pa ba ang pangalan ko? Yan yung mga pag-aalinlangan natin bilang mga Kristiyano eh. Yan yung mga pagdududa natin sa kakayahan na magligtas ng ating Panginoon. Pero sabi ni Pablo, gayon man, ito yung example. Si Abraham ay hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya. Kaya may kita mo minsan magdududa ka, tandaan mo, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang biyaya na nakakapagligtas ay nagbigay sa inyo na tinatawag nating pananampalataya. Exercise your faith. No? Work out your salvation. That is exercising your faith. Ibinigay sa inyo yung salvation ninyo, which is faith, by faith in Christ. So, work it out. May pag-alinlangan, work it out. May pagdududa, work it out. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag kayo mag-alala, kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pinapalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. May kita mo dyan, kapatid, ang pananampalataya ay nagluluwalhati sa Diyos. Kaya nga, ano yung sin? Falling short of the glory of God. Hindi mo siya naluluwalhati. Pero dahil sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Kristo, sa pagpapatuloy natin sa sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga nagawa, ito pala ay nakakaluwalhati sa Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng katuwiran. 20. At lubos na niwala na kayang gawin ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Ang pananampalataya, kapatid, or faith, is yung umaasa ka kahit wala ng pag-asa. Kasi alam mo, kahit wala ng pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Walang imposible. No? Kaya sabi dito ni Pablo,
Lubos na naniwala si Abraham sa mga pangako ng Diyos. Bakit? Kasi kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na imposible. Kayang gawin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Mamaya pag-aralan natin kung ano yung pangako na iyon. Lubos na naniwala si Abraham na kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga pangako. At dahil doon, sa paniniwala at pagtitiwala ni Abraham, which is faith, ano yung nangyari? Sa 22. Kaya ang kanyang pananampalataya, hindi ang gawa, kapatid ha? Makita mo dyan, very specific. Ang kanyang pananampalataya lamang, by faith alone or sola fide, ay ibinilang or accounted to him na katuwiran or justice or justification or righteousness or pag-aaring ganap sa kanya. Kaya nga Romans chapter 4 yan, di ba? Ano yung conclusion ni Pablo? Romans chapter 5. Ano yung conclusion sa Romans chapter 5? Therefore, being justified by what? By faith alone. Doon tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Basahin natin, kapatid, sa Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi dito ng author ng Hebreo, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ibig mong sabihin, kahit gumawa ako ng mabuti, brother yon, kahit napakabait ko na, kahit pilantropo ako, kahit marami akong tinulungan na tao, wala akong ginagarambyadong tao, pero hindi ako naniniwala kay Kristo. Ibig sabihin doon, hindi ako kinalulugdan ng Diyos, hindi nalulugod ng Diyos sa akin sa mga ginagawa kong mabuti. Well, the answer biblically is yes. Dahil hindi sa ating mga gawa na tumitingin ang Diyos. Kasi kung titingin ang Diyos sa ating mga gawa, tayong lahat ay pasahan sa kanyang harapan. Kundi saan tumitingin ang Diyos? Sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dito sa Hebrews chapter 11, kung walang pananampalataya kay Kristo, again, Hebrews is all about Christ, ha? Wala kang makikita all about kanino pa. Hebrews is all about Christ. Kaya ang sabi dito, at kung walang pananampalataya kay Kristo, which is the topic or the subject, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. That is very specific. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan mo na magniwala at magtiwala kay Kristo at sa Kanyang mga nagawa bago ka kalugdan ng Ama sa langit. Imagine that, kapatid. Lagi natin pinag-aaralan yan, sabihin natin ng oras, no? Nang ating mahal na Panginoon Kristo ang ating naging pampalubag loob. In English, that is propitiation. Na galit ang Diyos sa ating lahat. At sa ang ating mahal na Panginoon Kristo upang maibsan ng galit ng Ama sa langit na ginawa niya. Siya ang umako ng kaparusahan. Kasi, ganyan din masiguro itatampo. Although hindi naman pumamalo yung tatampo, mama ko siguro. Imama ko siya mapali yun. Bakit daw ipasno yan ang gawa na? Patang mapali na putok kami. Pamaluha na kami. Kaya pa kung batara na, itangangin mga putot na yung impetismin. Diba na mga bless ka pa. Pero after na nito, mama ko naman, medyo malulungkot na yaman kadukat ang gagawa na ito. Pero kailangan niyang gawin yun, naparusahan kami para maibsan, mawala yung init ng ulo niya sa atin. At tawag niya, kapatid, ay pampalubang loob. No? Kailangan iparusahan siya. Sino yung pinurusahan? In our behalf. Isaiah. Sabi doon, He was crushed for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Sino yung tinutukoy dyan? Ang ating mahal na Panginoon Kristo. The punishment, ang parusa that brought
with God. Siya yun, kapatid, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dapat tayo ang paparusahan. Siya ang pinarusahan. Kaya nga sabi ng kanta, your blood has washed away my sin, Jesus thank you. The Father's wrath is completely satisfied. Ang kanyang galit ay nasatisfy na naganap na sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ibinuhos lahat ng galit sa kanya. Kaya nga siya, nung nananalangin siya, normal ba sa tao na malimawas kang daya? Ay, pero parang daman ng Kristo ng bayat na limwa na kinubaya. Ulit kailangan, He should bear the sins of the world. Kapatid, lahat ng kasalanan ng buong mundo ay inako ng Panginoon. Siya ang naparusahan, kapalit ng kasalanan natin lahat. Amen. Kaya nga yung parusa na ginawa sa kanya sa krus ng Kalbaryo ay hindi biro-biro parusa. Kapatid. Kaya nga ito ang ginawa ng Diyos sa atin. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung hindi ka naniwala sa ginawa ng Diyos na iyon, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, na siya'y namatay para sa lilinis ng iyong mga kasalanan, at siya ay binuhay muli para sa inyong pag-asa, at siya ay nabuhay sa mundong ito ng perpekto para sa inyong katwiran, wala po kayong kaligtasan. Kaya naniniwala at nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Ang tawag dyan ay faith in Christ. No? Sola fide, by faith alone. Solus Christus, in Christ alone. We have been saved. Pangalawa, ang pinagpalang tao. Sino ba talaga ang pinagpalang tao? Na sinasabi sa Romans chapter 4. Basahin muna natin, kapatid, sa Romans chapter 4 verse 6 to 8. No? Gaya ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao, na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. No, makita mo dyan, mapalad daw ang tao na ituturing ng Diyos na matuwid, or he will be justified, that is outside of works, na siya ay magiging matuwid na hiwalay sa gawa. Mapalad daw ang tao na ito. 7. At kinote ni Pablo yung Psalms. According to David, ito yung sinabi, mapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Ang mapalad na tao ay hindi yung maraming pera. Ang mapalad na tao ay hindi yung marangya yung kanyang buhay, o isa siyang tanyag na tao, o isa siyang tao na walang karamdaman, o wala siyang problema sa buhay, napakaganda ng kanyang buhay, magandang lalaki pa siya, maganda pa yung asawa niya, 10 yung anak nila. No! Hindi po yun ang sukatan ng totoong pinagpalang tao. According sa Romans chapter 4, according kay Pablo at according din sa kay Haring David, no? Sa Psalms 32 verse 1. Basahin ko muna yung Psalms 32 verse 1. Sabi nito David, mapalad siya ang tao na ito na pinatawad ang pagsuhay, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatang ang kasamaan ng Panginoon, at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Makikita mo dito, kapatid, kung sino daw ang mapalad na tao. Mapalad daw ang taong ang kanyang mga kasalanan ay tinakpan. Pinatawad at tinakpan yung kanyang mga kasalanan. Basahin natin yung kay Pablo. Sabi ni Pablo rito, gaya naman na sinasabi ni David tungkol sa pagiging palad na tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Ibig sabihin, hindi ibinasi ng Diyos ang katwiran ng tao sa mga ginagawa niya, bagkus ibinasi ng Diyos ang kanyang katwiran sa mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Kaya makita mo dito, mapalad siya na pinatawad, yung ni Pablo, yung Psalms 32. Pinatawad ang pagsuway ng kasalanan ay tinakpan.
Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. No? Ito yung Psalms 32. So mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Paano mangyayari ito? Sabi ko nga, wala ni isa sa atin na perpektong nakatupad ng kautusan. Lahat tayo ay nagkasala. Merong isa na nakatupad ng perpekto. Ni isang kasalanan, wala siyang ginawa. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa 33 years na siya'y lumakad sa mundong ito, ni isang kasalanan, wala siyang nagawa. Dahil doon siya ay naging perpekto sa harapan ng Diyos, siya ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. At mapalad daw yung taong makakuha ng katuwiran na iyon. Ano yung sinabi sa Romans chapter 4? Paano natin makukuha yung katuwiran na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya? By faith, you will be accounted righteousness. So, kung ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay lumakad na matuwid dito sa mundong ito, makukuha natin yung katuwiran na iyon kung maniniwala tayo at magtitiwala tayo na nagawa ni Kristo yun. Amen. Naniniwala at nagtitiwala po ba kayo na nagawa ni Kristo? Amen. Na lumakad siya sa mundong ito, na hindi isang kasalanan wala siyang ginawa. Amen. Naniniwala po ba tayo? Amen. Yes, ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Hindi natin siya nakita. Hindi natin nasaksihan. Pero naniwala pa rin tayo. Diba? Kasi kung magaling ka, magdududa ka eh. Pero bakit walang duda na tayo ay naniniwala rito? Kasi ang pananampalataya na ibinigay sa atin ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Hindi to galing sa ating pansariling kakayahan o pag-iisip. Ito ay ibinigay ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos upang tayo ay magtiwala kay Kristo na siyang nagligtas lamang sa bawat isa sa ating, at dahil doon tayo ay nabihisan ng katuwiran ni Kristo. Dahil ang katuwiran ang kailangan sa kaligtasan ng tao. Katuwiran in the sense that we are righteous. We are justified. Pag sinabi justified o inaring ganap, tayo ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. Ang katuwiran ang kailangan sa kaligtasan ng tao. Yun yung kailangan natin, yung perfectong katuwiran na yun. Ngunit walang makatupad sa atin na hinihingi ng katuwiran ng lahat. Katuwiran po yan, di siya katuwarin. Ngunit mapalad tayong lahat. Mapalad ang taong na ibihis sa kanya ang katuwiran ni Kristo at natakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang katuwirang ibinilang kay Abraham at sa ating lahat ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na siyang anak, na siyang nagligtas sa atin. Matuwid si Kristo, hindi tayo matuwid. Paano natin makukuha yung katuwiran na iyon na nakakapagligtas? Kung maniniwala at magtitiwala tayo sa ating Panginoon. At kapag naniwala tayo sa ating Panginoon, ibibilang ng Diyos na iyon sa ating bilang katuwiran. Ladies and gentlemen, this is the heart of the gospel. Ang ating mga kasalanan ay ibinilang sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nung siya ay naipako sa krus, siya ang nakapako, pero nakikita ng Diyos ay tayo, kapatid. Sapagkat tayo mga makasalanan ang naipako kasama ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ibinilang sa ating Panginoon ang ating mga kasalanan. At matapos noon, kapatid, ang kanyang buhay na katuwiran ay ibinilang sa atin kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, naibihis sa kanyang katuwiran sa atin. Bakit bihis? Kasi, again, tayong lahat ay mga makasalanan pa rin. Tayong lahat ay nagkakasala pa rin. Pero kung haharapan tayo sa korte ng Panginoon, hindi yung basahan yung makikita niya sa harapan niya. Hindi yung makasalanan tao ang makikita niya. Hindi tayo ang makikita niya, kundi sino? Ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katuwiran na siyang naibilang at naibihis sa atin. At ito'y mapupunta sa atin, maibibilang sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Very good. Again,
Kaya napakahalaga na ang pananampalataya ang basihan ng kaligtasan at hindi mga gawa. Kasi ang mga gawa ng tao ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 11, tanging ang pananampalataya lamang ang nakakalugod sa harapan ng Diyos. At sino ang mapalad na tao? Mapalad ang isang tao na ibigis sa kanya ang katwiran ni Kristo, na patawaran ng kanyang mga kasalanan, at siya ay ibinilang sa kanya ang katwiran. Sino kaya yun? Tayo. Tayong mga sumasampalataya kay Kristo. Tayo ang totoong mapalad na tao. Hindi natin pwedeng pagmayabang ito, di ba? Kasi hindi naman tayo ang dahilan kung bakit tayo mapalad. Hindi tayo dahilan kung bakit tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Bagkus sino ang dahilan kung bakit tayo may katwiran? Sino ang dahilan kung bakit tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ako magmamayabang sa aking mga gawa, kundi magmamayabang ako kay Kristo. Sapagkat hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, sapagkat siya na ang nakabihis sa ating buhay. At kung siya ang nakabihis sa ating buhay, make sure na naluluwalhati siya sa inyong buhay. Kasi kung si Kristo ang sinasabi ninyong inyong Panginoon at siya ang nakabihis sa inyo, pero hindi mo siya naluluwalhati, ibig sabihin tinataksilan mo ang Panginoon na siyang iyong pinaglilingkuran. Pinapalahura mo ang kanyang pangalan. Iba ang pinapakita mo sa mundong ito. Kaya nga, ano yung tema? Fruit of the Spirit. Kailangan kung ano yung lumalabas sa atin, ito ay bunga ng Espiritu. Next. Marco. Last. Makakamit ang pangako ng pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ano yung pagpapala na ito? Tanong muna natin, bakit hindi sa mga gawa na tayo ay nagiging matuwid? Kasi lahat tayo, mga tao, ay galing sa laman. At ang laman ay hindi nakakalugod sa Diyos. Pag-aralan natin ito sa Galatians chapter 5. Lahat ng laman, ano mangyayari? Sila ay mabubulok at mamamatay. Ngunit ikaw ay nasa Espiritu, ikaw ay mabubuhay. No? Kaya ang laman ng tao ay marumi at kasuklam-suklam sa isang banal na Diyos. At ang pagpapala na naipangako kay Abraham ay walang saysay dahil umasa kayo sa iyong sarili at sa inyong mga kakayahan, sa inyong mga mabubuting mga gawa kaysa sa pangako ng Diyos. No? Umaasa kayo sa inyong sarili kaysa sa Diyos. At yun ay walang kabuluhan. Ito is sabi ni Pablo. So Romans chapter 4:13. Sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan o sa kanyang pagtupad ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Ibinilang ang katuwiran ni Abraham hindi dahil tinupad niya ang kautusan ng Diyos, hindi dahil pumunta siya sa bundok upang i-offer niya o ihandog niya ang kanyang anak, ang buhay ng kanyang anak bilang pagsamba sa Diyos. No! Ano yung ginawa ng Diyos sa kanya? Biniyayaan siya ng isang tupa na kanyang papatayin in behalf of His Son. Kaya nga, ating tawag sa tupa na ibinigay din sa atin bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Sino kasi ito? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At dahil sa kordero na ito, tayo ay naging matuwid. Sumasampalataya ba tayo sa kordero na ito? Amen? At dahil doon, kapatid, ang pangako kay Abraham, siya ay pagpapalain. At umasa si Abraham sa pangako na iyon. At dahil doon sa pag-asa at pananampalataya sa pangako na iyon, doon siya naging matuwid. Sapagkat kung silang nasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya. At pinawawalang saysay ang pangako. Kasi, bakit? Kasi hindi ka na aasa pa sa pangako ng Diyos na ililigtas ka niya.
Bagkus aasa ka na lang sa pagtupad ng kautusan, aasa ka sa iyong sarili. Kaya ko naman palang ligtas ng aking sarili. Kalimutan ko na lang yung pangako ng Diyos na ililigtas niya ako. Kalimutan ko na lang yung pangako ng Diyos na pagpapalain niya ako. Iligtas ko na lang yung aking sarili. At ano nangyari sa mga taong yan? Sila'y pinawalang saysay ng Diyos. Sapagkat kung silang mga nasa kutusan, ang siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya. At kapag walang kabuluhan ang pananampalataya, walang saysay ang mga pangako ng Diyos. Bakit nangako pa ang Diyos kung hindi ka naman naniniwala at nagtitiwala sa kanyang mga pangako? Ligtas mo na lang ang iyong sarili. 16. Dahil dito, sabi ni verse 16, sabi dito ni Pablo, dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Kaya binasa ng Diyos ang kaligtasan sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ginawa kitang Ama sa maraming bansa, sa harapan ng Diyos sa kanyang sinasapatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay at mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Umaasa kahit wala ng pag-asa, siya'y sumampalataya na siya'y maging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Ngayon po ba naiintindihan na? Kaya ginawa ko mas pinag-start ako sa huli, tapos binalik ko sa una, tapos binalik ko na naman sa huli para magkaroon tayo ng konteksto. Ano yung konteksto ito? Ang ating kapatid, ang ating ama, the father of faith na si Abraham, na siyang pinanggalingan ng pagpapala ng Diyos, na nagmula sa Kanya at papunta sa atin dahil sa pangako ng Diyos ay nangyari dahil siya ay sumampalataya sa Diyos, hindi sa Kanyang mga ginawa. At ganun din ngayong ang pangako ng Diyos ay nangyari na sa atin na ibinigay niya mismo ang Kanyang bugtong na anak para sa atin. Yun yung pangako niya. Pagdating ng panahon, tayo ay Kanyang ililigtas na hindi tayo aasa pa sa mga kautusan, kundi aasa na tayo sa biyaya niya. At dahil doon, kapatid, sumasampalataya tayo kay Jesucristo na siyang Panginoon, na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang pangako ng Diyos. Doon tayo binasin. Doon binasin ng Diyos ang kaligtasan. Dahil dito sa revelasyon na ito, nalaman natin ang mabuting balita na may pag-asa kung magtitiwala tayo sa isang anak ng tao na nakatupad ng kautusan para sa atin. Ang katuwiran inaasal ng isang makasalanan ay natagpuan kay Jesucristo. Kasi siya lang yung matuwid, kapatid. Kung siya lang ang matuwid, siya lang yung pagkakatiwalaan natin. Siya yung panganay natin, sabi nga ni Pablo. He is our forerunner. Kung ano yung nangyari sa ating Panginoon, magtiwala tayo na mangyayari din sa atin. Ang hinihingi ng langit ay katuwirang mahirap makamit ng tao sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi natin kayang tuparin ng perpekto ang mga kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nagawa ni Kristo para sa atin at sa mga gagawin pa niya para sa atin at sa mga kasalukuyan na ginagawa rin niya sa mga oras na ito para sa atin. Ang katuwiran na naipangako kay Abraham ay may papangako rin, may bibilang din sa atin, kapatid. Kaya nga, it is all by faith. Sabi nga ni Martin Luther, it is the article to which the church stands or falls. Bakit? Kasi kapag pananampalataya ang basehan, magtitiwala at maniniwala ka lamang sa Diyos. Pero kung dadagdagan mo ng ibang bagay, tulad ng gawa, pananampalataya at gawa, ibig sabihin, magtitiwala ka sa Diyos at magtitiwala ka sa gawa ng tao. Kapag magtitiwala ka sa gawa ng tao, walang katiyakan ng iyong kaligtasan. Bakit? Kasi magkakasala at magkakasala ka. Yun yung mga naniniwalang kapag nagkasala sila, buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yun yung mga naniniwalang nawawalan sila ng kaligtasan. Ibig sabihin, kapag nawalan ka ng kaligtasan, nabigo ang Panginoon, nabigo kanyang ligtas. Nabibigo ba ang Panginoon Jesucristo? No. He is the sovereign one. He is Adonai. He is Lord. Hindi nabibigo ang Panginoon. Kung iniligtas ka ng Panginoon, ikaw ay ligtas. Kaya sabi ni Pablo, may katiyakan ng iyong kaligtasan. Work out your salvation.
Ibig sabihin nun, naniniwala si Pablo na nasa iyo na ang kaligtasan. Kaya kung may pagdududa, may pag-aalinlangan sa iyong buhay, nawawalan ka ng pag-asa sa Diyos, para kang natitisod, alalahanin mo kapatid, niligtas ka ng Diyos at patuloy kang lumakad sa biyaya at ipinagkaloob ng Diyos na iyon. Ikaw ay naging matuwid, ikaw ay naging banal sa harapan ng Diyos dahil sa biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang katotohanan ng paninindigan ng lahat ng mga nakil Kristo ay tayo ay iniligtas dahil sa pananampalataya. Tandaan natin, sa 2 Corinthians 5:7, sabi ni Pablo, we walk by faith, not by sight. Ang gawa ay nakikita. Ang mga bagay ay nakikita. Ang mga nilikha ng Diyos ay nakikita. Pero ang pananampalataya ay hindi. Bakit? Kasi ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng biyaya, at ang biyaya na ito ay pinagkaloob lamang sa mga taong pinili niya. Kaya palalahanin natin ang ating sarili. We do not walk by what we see, but we walk by faith. Hebrews 3:11. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin ang mga bagay sa liputan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, by the Word of God. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ating nakikita ay nagmula sa Diyos na siyang hindi natin nakikita. Kaya nagmula lahat sa Diyos ang mga bagay na iyan. Kahit ang pananampalataya. Kaya kung sino man na nagmamayabang na mas magaling siya, mas marami siyang pananampalataya, na mas matagal pa siyang naglingkod kaysa sa atin, kaya dapat mas marami yung pananampalataya niya, mas maliligtas siya ng Diyos. Let them be anathema, sabi ni Pablo. Let them be accursed. Dahil ang pinagmamayabang nila ay isang biyaya lamang ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang pananampalataya ibinigay sa taong hindi karapat-dapat, ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Romans 5:18-21. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, si Adan yan, kapatid. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap, which is justification at buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, which is ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang, ay marami ang magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Again, ang kautusan ng pagsunod, ang mga gawa ng tao ay pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya ng Diyos. Our sins are many, but His mercies and grace is more. 21. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan at kayo din naman ang biyaya, which is the grace of God alone, ang ating mahal na Panginoon Kristo, ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan. Ito sa pamamagitan nino, sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Sola fide, kapatid. Dahil sa pananampalataya lamang, walang kondisyon ng paggawa sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil dito, mapalad ka. Mapalad tayong lahat. Sapagkat tayo ay pinili ng Diyos at binigyan ng pananampalataya at ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Kaya purihin, sambahin, luwalhatiin natin ang biyaya ng Diyos na ito na siyang ibinigay sa bawat isa sa inyo ngayong gabi na ito. Magpatuloy tayo sa pananampalataya at manalangin tayo ngayong gabi. Ama, patid namin na Ikaw ang nagbinis amin sa aming mahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ito'y nasabi ng aming Panginoon na hindi kami mapapasa Kanya kung hindi mo kami ibinigay sa Kanya. At sa lahat ng mga ibinigay sa aming Panginoon, sila rin naman ay Kanyang ililigtas ng buong buo. Walang sino man ang mapapariwara, walang sino man ang mawawala mula sa Kanyang malahimalang mga kamay. Sapagkat nangako ang Diyos
at ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Ang ating mga kaluluwa ay nakaangkla na sa ating Panginoon. Dahil dito, O Diyos, maraming salamat sa biyaya nito. Maraming salamat sa pananampalataya. Maraming salamat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Tagapin mo ang aming pagsamba at pagluluwalhati ngayong gabi na ito sa ngalan ni Jesus. Amen.